Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning at Merry Christmas, no? Malapit na po talaga ang Pasko sa Pinas, no? So ayan, inaanyayahan ko po na lahat po tayong tumayo upang tayo makapagsimula na. At sa mga kapatiran po natin nasa labas na, maaari po tayong pumasok na upang tayo sama-sama, no? Mga pag-awitan, sayawan, no, sa ating Panginoon. At ganoon din, good morning din po sa mga kapatiran natin na nanonood virtually, no? So, okay, tayo po magsimula na. Simulan po natin ang ating gawain sa panalangin sa ating Panginoon. Amen? Ama naming Diyos, salamat Panginoon Diyos sa panibagong araw na inyong binigay sa bawat isa amin. Salamat Panginoon sapagkat itong panibagong araw na ito ay muli masisilbihan ka namin Panginoon Diyos. Mabibigyan ka namin ng papurit pagsamba. Makakaawit, makasasayaw kami sa inyong harapan ngayong umaga ito. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Tunay na dakila ka at tapat sa bawat isa amin. Tunay na walang makapapantay sa inyo, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng hari. Ngalan sa lahat ng ngalan. Salamat, Panginoon Diyos. Purihin at sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na linggo na ito, Panginoon. Pinakita mo na ikaw ay tunay na malakas at walang makahihigit, Panginoon Diyos. Ang pagmamahal mo'y wagas, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Sa lahat-lahat ng ibinibigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat iniligtas mo kami. Salamat sa proteksyon na inilalayo nyo kami sa anumang kapahamakan. Salamat sa lahat-lahat na ito, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat nandirito kami sa aming kinatatayuan, Panginoon Diyos. Dahil sa iyo, Panginoon, kami ay contented sa kung anong meron kami. Kami ay masaya, Panginoon Diyos. Ang buhay namin puno, Panginoon, sapagkat nandirito ka sa amin, Panginoon Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat-lahat, Lord God. Ganon din, Panginoon. Bago kami dumulog sa inyong harapan, Panginoon Diyos, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Sa lahat-lahat ng aming mga pagkakasala, sa mga pagkakamali namin nagawa sa inyo, sa sarili namin, sa mga kapwa namin, Panginoon Diyos. Patawarin niyo kami, Panginoon. Sapagkat minsan nauuna kami ng aming sariling kakayanan, Panginoon. Nagre-rely kami sa aming katalinuhan, Panginoon. Hindi kami humingi ng tulong sa inyo, Panginoon Diyos. Nagiging arogante kami. Patawarin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami. Pakalinisin niyo kami sa umaga ito, sa oras na ito. Ang aming mga kamay, ang aming paa, aming mga bibig na gagamitin namin sa pagbigay ng papurit pagsamba sa inyo. Pakalinisin niyo kami, Panginoon. Alisin niyo po ang impurities sa aming katawan, sa aming puso, Panginoon Diyos. Alisin niyo po ang guilt na nararamdaman namin ngayon upang sa gayon kami ay malayang maibibigay ang lahat-lahat para sa inyo ngayong umaga ito, Panginoon. Mabigay namin ang 100% namin sa inyo ngayong umaga ito. We surrender everything to you, Lord God. In Jesus' name, Lord. Salamat, Panginoon. Also, Lord God, we are praying, Lord, let your holy presence be in this place, Panginoon. Puspusan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ngayong umagang ito, mangusap ka sa amin, Panginoon Diyos. Gabayan niyo kami, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang daan, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang kasagutan ngayong umaga ito, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maging dependent kami palagi sa inyo, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming tenga, ang aming puso sa lahat ng aming mapakikinggang inyong salita. Sa aming matututunang inyong salita ngayong umaga ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat na ito, Panginoon. Purihin at sambahin ka hanggang sa dulo ng aming mga hininga, O Lord God. Tanghaling kang Diyos sa buong mundo. Hallelujah. Walang makahihigit,
makapapantay sa inyong ngalan, Panginoon. Sa inyo lamang ang papurit pagsamba at lahat ng ito ay pinapanalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! So yan po. Bago po tayo magbigay ng papurit pagsamba, no, umawit sa ating Panginoon, may share lang po akong verse. Ito po ay galing sa Psalms chapter 16 verse 2. I say to the Lord, you are my Lord, and I have no good apart from you. No? So, apart from Him, no, we can do nothing talaga. Sapagkat lahat ng meron tayo, ultimo yung katawan natin, lahat yan ang galing sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon, no, sapagkat siya lang yung naggantimpala sa atin ng buhay na meron tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Tayo magbigay ng mapulit pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! Napakasarap na pagpunta sa Pasko kasama si Kristo. Hallelujah! Pasko'y baliwala kung si Kristo ay wala. Pasko'y walang dating kung si Jesus dinilo. Dapat nating malaman ang tunay na dahilan. Si Jesus ay isinilang, may lubos na kagalakan. Pasko'y anong saya, Pasko'y anong saya, pag si Kristo'y kasama. Pasko'y anong hiling, pag si Jesus ay kapit. Siya ang pag-asa, siya ang pag-asa, ang magandang balita. May kakalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Pasko'y puno ng saya, hallelujah! Pasko'y puno ng saya, may kagalakan sa tuwina. Isinilang ang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Kahit na may takot pa, kahit may problema, may kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Salamat Panginoon Diyos sapagkat araw-araw ay kasama ka namin. Hallelujah! Pasko'y baliwala kung si Kristo ay wala. Pasko'y walang dating kung si Jesus dapat nating malaman, ang tunay na dahilan. Si Jesus ay isinilang, may lubos na kagalakan. Pasko'y anong saya, pag si Kristo'y kasama. Pasko'y anong hiling, pag si Jesus ay siya ang pag-asa. Hallelujah! Ang magandang balita, may kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Pasko'y puno ng saya, Pasko'y puno ng saya, may kagalakan sa tuwina. Isinilang ang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Kahit na may takot pa, kahit may problema, may kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Pasko'y puno ng saya, hey! Pasko'y puno ng saya, may kagalakan sa tuwina. Isinilang ang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Kahit na may takot pa, kahit may problema, may kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. May kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus
Jesus ay kasama. Minsan pa'y may kagalakan sa tuwina. May kagalakan sa tuwina. Dahil si Jesus ay kasama. Hallelujah! Hallelujah! Pwede po ba nating sabihin sa katabi natin na Merry Christmas? Ayan, batiin po natin ang isa't isa. Hallelujah! O Panginoon, pinupurin, sinasamba ka namin. Hallelujah! Merry Christmas! Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Merry Christmas! Merry Christmas! Si Jesus, kami mag-aawitan sa inyo. Hallelujah! Mag-aawitan, purihan ang Panginoon, ipagdiwang ang Mesiyas ng sanlibutan. Merry Christmas! Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Merry Christmas! Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Magmamahalan, kalimutan ang hidwaan. Kalimutan na ang hidwaan. Magkikaya, hinahanap ang kapayapaan. Merry Christmas! Merry Christmas! Hallelujah! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Hallelujah, Panginoon Diyos, salamat sapagkat isinilang ka sa mundong ito at niligtas mo kami, Panginoon. Salamat sa inyo, hallelujah. Salamat sa inyong pagmamahal. Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Isinilang ka, hallelujah! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Merry Christmas! Merry Christmas! Si Jesus isinilang. Purihin ang ngalan mo, Panginoon! Oh, Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Si Jesus isinilang na tagapagligtas. Oh, Merry Christmas! Hallelujah, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay isinilang at iniligtas kami, Panginoon Diyos. Salamat sa kaligtasan, O Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Patuloy na magbibigay kami ng papurit pagsamba sa inyong ngalan ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Kami nagpapasalamat sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang lubos-lubos na nagtiwala sa amin, Panginoon. Kahit kami makasalanan, Panginoon Diyos, kahit kami marumi, Panginoon, patuloy na minamahal mo kami, Panginoon. Marami mang hadlang sa
aking pagsunod at kadalas ay napapago. Di papipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Noong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang nanasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Pusang ng kilig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kalooban. Hindi man kita kayang higitan, naging susubukan, ibigay sa'yo ang pinakamainam. Noong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang lalasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Noong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang gantimpala ko. Maraming mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na ikaw ay aking paglilingkuran. Kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang nanasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang nanasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Malaya tayo magsambit ng pagpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Oh, puri
ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon Diyos. Salamat, aming Diyos, sapagkat ibinigay mo ang inyong bugtong na anak upang kami iligtas sa kadiliman, sa aming mga pagkakasala, Panginoon Diyos. Sa kamatayan na naghihintay sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat iligtas mo kami sa lahat na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat kahit kami hindi karapat-dapat, Panginoon, kami makasalanan, Panginoon Diyos. Kahit minsan nagtumatalikod kami sa inyo, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtitiwala sa amin ng ganito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Napakabuti mo. Hallelujah. Buong kagalakan, Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa kanta natin sa Panginoon ito, hallelujah. Ibigay natin ang lahat-lahat para sa Panginoon. Ano mang danasin ko, basta't Ikaw, Jesus, Ikaw ang gantimpala ko. Sampahin ang ngalan mo, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! So yan, tayo po'y pwede nang makaupo. At wait lang po natin ang ating ushering. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Especially sa mga bagong dating lamang po, no? Magandang umaga po. Okay po, tayo po'y may mga bago po tayong kapatiran ngayong umagang ito. Ayan po. So, maaari lamang po tayong tumayo ng saglit para mag-recognize po tayo, no, ng bawat isa, no? At ma-welcome din po tayo. So, unang-una, wini-welcome po natin si Brother Alan Nacionales. Welcome po sa Liano Christian Community, Brother Alan. At ganoon din, wini-welcome po natin si Sister Jenaline Constantino. Welcome po. Liano Christian Community, Sister Jenaline at Sister Mona Espaliardo. Welcome po sa Liano Christian Community, Sister Mona. Brother Eric Calzado. Welcome po sa Liano Christian Community, Brother Eric. At ganoon din si Sister Sherry Ann Mangampo. Welcome po, Sister Sherry Ann sa Liano Christian Community. So ayan, marami po tayong bagong kapatiran ngayon. No? Hallelujah, talagang blessed na blessed ang Liano Christian Community. Amen po ba? Ayan po, so kamustahin po natin at i-welcome po natin ang bawat isa ngayong umagang ito. At batiin din natin ang Merry Christmas. Hallelujah! Tayo po'y magkamustahan na ngayong oras na ito. Sama-sama nagagalak, mga kamay ay
Pasko na namay dumating, ang ating Diyos ay naniningning. Tayo ay magalang, ang lahat ay matiwang. Hanggang ating Diyos ay isinilang. Araw-araw ay laging Pasko, araw-araw ang pupuri sa'yo. Ang star ng Pasko ay ikaw, Jesucristo. Aawit sa sayaw, Alang alam mo, O Diyos. Ang star ng Pasko ay ikaw, O Jesus. Dakilang Diyos, ang aming Diyos, aming tagapagligtas. Merry Christmas po sa ating lahat! Nagagalak, ang kamay ay ipapalakpak. Pagkatang Pasko na namay dumating, ang ating kristal naniningning. Tayo ay magalak, tayo ay magalak, lahat ay magdiwang. Araw-araw ay laging Pasko, araw-araw ang pupuri sa'yo. Ang star ng Pasko Ay ikaw, Jesucristo, aawit sa sayaw, ipagkakalangalan mo. O Diyos. Ang star ng Pasko ay ikaw, O Jesus. Dakilang Diyos, ang aming Mesyas, ang aming tagapagligtas. Ang star ng Pasko ay ikaw, Jesucristo. Aawit sa sayaw, Karangalan mo, O Diyos. Ang star ng Pasko ay ikaw, O Jesus. Dakilang Diyos, ang aming Mesyas, ang aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, ang aming Mesyas, ang aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, Ang aming Mesyas, ang Hallelujah! Ayan po, no? Hintayin lang po natin yung Christmas station ID natin, no? At na pag-pray natin na matapos na yung edit. Hallelujah! Tayo po ba'y blessed na blessed? Amen! So ayan po, tayo po dadako na sa pagpapasalamat ngayong umagang ito. Unang-una po na magpapasalamat sa umagang ito ay palakpakan po natin sa ating Panginoon si Sister Winzel Molina. Hello. Good morning po sa ating lahat. Ayan, in behalf of Children's Ministry po, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord sa pagkilos at kabutihan niya po sa natapos po naming Kids Christmas Celebration. Ayan, purihin po ang Panginoon kasi napakarami pong bata yung umattend, maraming bata po yung nag-enjoy, nakatanggap ng mga gifts. And meron din po kaming highlights, mga pictures po ng games nila, ng mga nangyari po nung ng Friday. Ayan, ayan po.
loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me, 'cause he Ayun, ang saya-saya po ng Friday, marami pong prizes, may mga loot bags din po kaming pinamigay, and purihin po ang Lord sa mga tao pong ginamit niya, sa mga nagpagal po para maging successful po yung Kids Christmas Celebration. Ayun po, sa Diyos po ang papuri. Ayan ho, sa Diyos ang papuri, no? Christmas celeb ng children. So, okay po. Sunod naman pong papasalamat. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Sister Aida Jimenez. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Kagaya rin po ng children, nagkaroon po kami ng Parents Leaders Fellowship kagabi. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon na naging maayos, naging matagumpay po yung gawain. Alam ko po na kung paano po ako pinagpala ng Panginoon sa message, no. Alam ko po yung bawat leaders na nakadalo ay napagpala din po. Amen po ba, mga leaders? Ayan. So nagpapasalamat din po ako sa leadership po ng Parents Fellowship, no, na Parents Ministry, na yung prayer po kasi namin mag-asawa makumpleto po talaga yung leaders. And thankful po kami na lahat po ay nakadalo. Yan. Salamat mga leaders. Tunay na pinatunayan nyo na leader na talaga kayo. Yan. So thank you sa Panginoon, no, na naging matagumpay, nagpapasalamat din po pala ako na nagdala po siya ng mensahera sa pamamagitan po ni Pastora Imelda. So thankful din po talaga ako na na-invite po namin siya, no, na actually from Sydney po siya, kaya siya umuwi dito ay meron po silang church anniversary. Trinay po namin i-invite kahapon na binigay naman po niya yung the whole day niya nung kahapon niya po. So salamat sa Panginoon na ginamit siya ng Panginoon dito sa LCC. At salamat din sa Lord na talagang naging maayos. Salamat sa mga kapwa ko leaders, no, na wala man kami dito, no, pero naging maayos. Salamat sa nag-prepare ng pagkain. Yan, yung mga na-assign ko po, salamat po sa inyo. Yung mga talagang leader na nga po talaga tayo. Kaya thankful po kaming mag-asawa na naging maayos po yung gawain. And isa pa po yung gusto ko rin pong ipagpasalamat, no, na thankful po ako sa Panginoon na sa pag-iingat po niya sa amin last week. Kami po ay nagpunta ng Hong Kong. Yan, sarap, di ba? So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, sa smooth na pagpasok sa mga immigration, ganon, kasi madami nga po kami, family, ganon. Kaya, salamat sa Lord na siya po yung naggabay sa amin, mababait na tao sa immigration yung binigay niya sa amin. And
yan, ako din po ay nagpapasalamat dahil nakapag-Hong Kong kaming mag-asawa na para po kaming nanalo ng trip to Hong Kong for free. Di ba? So, thankful po ako sa, yun. Talaga pong mapapasana all tayo kasi nakapag-Hong Kong po kami, yun nga, sabi ko, para kaming nanalo, di ba? Dahil wala po kaming ginastos, lahat po ay sinolder ng mga anak namin. Salamat sa Lord, binigyan kami ng mababait na anak, and syempre mababait na manugang. Kasi sila po ay pinagpala para kaming mag-asawa ay pagpalain din. And ayun, salamat sa Lord kasi alam ko po gaano kamahal mag-Hong Kong kasi dati nakapag-Hong Kong kami. During that time, kami pa yung gumagastos. Kaya alam ko po kung gaano kalaki din po yung ginastos nila. Salamat sa Lord sa provision para sa kanila, sa amin. Kaya tunay nga na yung children are talagang treasure ng mga magulang. Kasi po, napatunayan ko na po yan na nakakaiyak na. Pero yan, salamat sa mga anak ko, salamat sa Lord na pinaparanas niya yung mga ganitong bagay sa aming mag-asawa. Sa Diyos po ang papuri. Sa Diyos po ang papuri. Okay po. At ang huli po na magpapasalamat, ngayong umagang ito, palakpakan po natin sa ating Panginoon si Sister Connie Nova. Ayan, good morning po. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinagdagan niya yung aking age. At salamat dahil parang first time na kakaiba yung gift ng God sa akin. Sabi niya nga po sa mensahe kagabi ni Pastor Imelda Mesa, sabi niya nga po, we are managers. So manager ako ngayon. Manager bilang Kristiyano kasi, in our words and our deeds, manager tayo ng ating sarili na papuri sa Diyos. So to God be the glory po. At nagpapasalamat nga po ako yun kagabi na masaya, magandang fruitful yung message po na narinig namin kahapon. And very timely and encouraging po sa bawat isa yung message. At isa pa po nagpapasalamat ako yung guidance po at saka yung sustenance kay Rainier kasi ngayon po nasa laboratory siya. Nung last Sunday kasi nagtaas yung BP niya. So parang for the whole day, medyo mataas yung BP niya. Pero salamat sa Diyos dahil na-sustain siya. So nakaabot kami hanggang sa pastoral. So nag-meeting pa kami hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang sa okay naman yung naging naman yung BP niya. Salamat din kay Ate Ana na nagtingin din sa kanya. So purihin ang Diyos sa kadakilaan niya. Ayan po, sa Diyos po ang papuri, no? Okay. Pwede po ba natang palakpakan ang ating Panginoon? Pasalamatan sa lahat ng blessings na binigay niya sa atin, no? I-ready na po natin ang ating sarili sa mapapakinggang salita. Tatawagan ko na po si Sister Lizelle Molina. Sige po, tayo po ay tumayo para sa pagkabasa ng ating mabuting balita ngayong araw. Ang ating pong book ngayon ay Mateo chapter 2 verse 3 to 6. Mateo chapter 2 verse 3 to 6. Amen po ba? Nahanap na po ba? Amen. Basahin ko po. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Herodes, siya galig, gayon din ang Jerusalem.
Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Papalad tayo sa pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Let us pray. Good morning, Lord. Thank you, O God, for this moment that you have given us, O Lord. And we really appreciate, Panginoon, ang bawat isang naririto, especially your presence, O God. And we believe that you are here in our midst. And we praise and we worship you, O God. And we would like to listen to your message, O Lord, this morning. And open our hearts and our minds, O God. And really, Lord, that we may know the truth, for the truth shall set us free. And Father, guide us and lead us, Holy Spirit, as we continue to hear your message, O God, as we continue to worship you this morning. And we pray, O Lord, that you alone will be exalted, your name will be known, and your word will be heard. Thank you, Jesus. This we ask in Christ's name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang mahina pa. Isang palakpak na malakas. Yan. Hallelujah. Praise be to God. This is our second topic for the month of December. And we have discussed last Sunday is about the birth of the true star. Di ba? The birth of the true star. Yung ating pinag-usapan last time, and this was discussed and preached by our pastor, Pastor TJ. Thank you for your message. And this morning, we will be discussing the second point. And by the grace of God, let us open our hearts and our minds and see the meaning of this second topic. Amen. The true star of Christmas. Pinaghiwalay lang po talaga yung Mass. It is pag sinabing Mass, is a pagtitipon po. And it is the pagtitipon para kay Kristo. Kaya nga Christmas. Nakakalungkot po, marami pong mga natayo pong mga gawain na wala pong Christmas. Marami pong mga religion na tunay nga na hindi po ipinagdiriwang ang Christmas. Sabi ko nga, parang napakalungkot naman na hindi pinagdiriwang ang kaarawan ng tagapagligtas at Panginoon ng sanlibutan, ng ating Panginoon, no? Ng buong mundo, ng sangkalangitan at ng lupain na si Yesu Kristo. Nakaranas na ba kayo na ang inyong mga anak, pagtungtong po ng birthday, hindi nyo sineselebrate? Di ba parang ang lungkot, Ang kultura ng mga Pilipino, pagdating po ng isang taon, pinagdiriwang yung birthday. Di ba? And then pagdating ng 7 years old, pinagdiriwang na naman yung pagbabae 18. Pagdating 18, meron na namang pagdiriwang. Lalaki 21, optional. Di ba? And yung mga ages na pinagdiriwang natin ang kaarawan. Pero praise be to God, sa Liano, sa atin po, araw-araw natin pinagdiriwang ang kaarawan ni Yesu Kristo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. The true star of Christmas. Tingnan po natin. Ito po yung mga point na ito. Mga symbols or alias of well-known personality about the star. Tingnan natin, the superstar. Kilala yung superstar? Si Nora Honor, di ba? Superstar. Second, megastar. Sino yon? Sharon Cuneta. Ba, talagang magagaling kayo sa mga Next, star of the season. Vilma Santos. Alam na alam nyo, Next, star of the night. Wala, laging binabanggit pag occasion. Let us welcome the star of the night. Di ba? Okay. Next, 5-star. Paputok. Bus. Di ba? 5-star, bus. 5-star hotel. Okay. Next, star of all seasons. Maricel
Diamond yata yun. Na diamond. Okay, Star of the Season, ito binabangkit minsan kay Vilma Santos eh. Pero Star of all season, dapat si Jesus Christ yan. Of all seasons eh. Itong sumunod, Fallen Star. Yung Diablo. Yung Fallen Star. Okay? Pero ito, yung sunod na star. Sino kaya ito? The true stars. Mamaya, titingnan po natin yung true star na to. Okay, next. Matthew 2, verses 2 and 3. Dito po tayo magsisimula sa verse 2. Kasi dito po natin titingnan yung mga sumunod na verses. Verse 2, where is the newborn King of the Jews? Yun po yung tanong ng mga magay. Magi ba o magay? Magay, okay. Sa English, wise men, hindi three kings. Okay? Note please note, wala pong three kings. Ito po'y wise men. At wala pong three wise men. Walang binanggit na tatlo, kundi wise men. Maaring marami sila, basta wise men. Huwag na natin pagtalunan kung ilan. Wise men, we saw his star. Sabi sa original version, yung star is astra. O sa science, astrology. Kaya dito nauso po yung mga, ano yung tinatawag natin? Yung tumitingin sa horoscope. Anong horoscope ko ngayon? Mapalad kaya ako, may word pa, suwerte kaya ako. Sa mga Christian po, wala tayong marinig dapat na swerte. Pinagpala. Amen. Pag ako nakakarinig sa mga, uy, swerte ako. Wow, swerte. Mapalitan natin yung swerte. Pinagpala ako. Yan, pinagpala. Sabi doon, Astra as it is have come as it rose, and we have come to worship Him. Yung purpose po ng wise men is to worship yung star na kung sinong pinapatungkulan ng star na yon, ay doon sila pupunta para sambahin. Amen. Yun ang purpose ng wise men. Pero meron pong isang tao na iba yung purpose. Tingnan natin sa verse 3. King Herod, si King Herod po yung hari ng panahon ng pagkapanganak ng ating Panginoon sa Judah. King Herod, ang hari ng Judah, was deeply disturbed. Imbis na hindi ma-disturb, ma-excite, pero troubled. Kung makarinig ka, noong panahon po sa Old Testament, pag sinabi pong Messiah, tagapagligtas o anointed one. Kasi sila po'y nasa ilalim ng pagkaalipin ng ibang bansa. Kaya pagka sinabing Messiah noong Old Testament, tuwang-tuwa po ang bansang Israel. Why? Because ililigtas sila ng Messiah. Pero si King Herod, na isang Hudyo, ay hindi po natuwa. Kundi na-trouble pa. Parang nabagabag. When he heard this as was everyone in Jerusalem. Hindi lamang siya nabagabag, pati yung mga taga-Jerusalem. Take note, ang capital ng Judah is Jerusalem. So nandoon yung center of worship nasa Jerusalem. Kung titignan natin sa Tagalog, nagtanong sila, yung mga magay, saan ba ipapanganak o ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. And then verse 3, nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. So yung hari po ng Hudyo o hari ng Huda ay nakatira po sa Jerusalem. At ang Jerusalem, binanggit ko nga kanina, ay ang center of worship ng mga Jews. Okay? Tingnan po natin itong next slide. Paano natin ma-identify ang isang disturbed person against an excited one? Di ba? Isang troubled na tao at isang excited na tao. Number 1, ang isang troubled na tao ay may takot. Natatakot. Di ba? Takot siya. Kasi
imbes na ma-excite siya, yung takot niya ang pumapalit, kaya siya natutrouble. Amen. Na-experience niyo na ba yun? Imbes na, uy, parating na yung ating, matagal na natin inihintay. Imbes na matuwa ka, natatakot ka. Bakit? Baka may gawin sa atin, baka kunin yung mga ari-arian natin, ganyan. Halimbawa, ganun, tatatakot. At si Herodes, take note of this, siya po ay inappoint lang ng bansang Roma bilang maging hari ng Huda. At hindi talaga siya lineage ng mga hari. Siya ay appointed at hindi siya called out. At pag sinabing called out, siya po ay galing sa linya ng mga hari. Kaya natatakot si Herodes, kaya siya trouble. Kasi may nabalitaan siya, may dumating ng hari na ipinanganak. Siya ay naghahari-harian lang. Nakita natin yung kwento, no? Kaya siya natutrouble. At pati yung mga yung lugar ng Jerusalem natutrouble. Kasi kasabwat ni Herodes. Kumbaga, kung ikay politiko, meron kang mga galamay. Na sila rin tatakot dahil, naku, patay tayo pag itong haring dumating. Sigurado kulong tayo. Di ba nga ganon? Takot. Pangalawa, na-insecure. Siyempre, hindi talaga siya hari. Ikaw ba naman, nag-ahari-arian ka, biglang may nabalitaan kang darating ang hari, pinanganak na. Siyempre ikaw, nag-ahari, sandali lang, insecure ako nito. Maaaring mawala ako sa aking kinakatayuan bilang hari. Insecure. Hindi siya excited, siya po ay nabagabag sapagkat siya ay na-insecure. Pangatlo, selfish. Siya may pagkagahaman. Imbis na matuwa siya, na tunay-tunay na hari, ibibigay ko na sa kanya, siya po ay, hindi, kailangan, ang kanyang attitude, kailangan ako pa rin ang hari. Sariling kapakanan ang kanyang iniisip. Binanggit ko kanina, pag Misaya, mayroon pong tagapagligtas. At alam natin, nung panahon yun, nung panahon ng pagsulat ni Mateo, ang bansang Israel ay nasa ilalim ng bansang Roma. Kaya pag may Misaya, ililigtas ng Misaya ang pagkaalipin ng Israel laban sa bansang Roma. At ang Mateo po, ang librong Matthew, ay sinulat sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, hindi naniniwala na si Jesus ang true star. Meron silang hinihintay pang iba. Kaya ito sinulat ni Mateo para sa mga Jews, ang Book of Matthew. Kaya nung number 4, uncomfortable. Siyempre, hindi ka komportable. Siguro hindi siya makatulog. Nako, darating na yung tunay na hari. Hindi na ako makatulog nito. Siguro na high blood na. Hindi pa uso maintenance no. Ano kaya wala pa bang maintenance doon? Brother Arlie, ano kaya sa palagay mo? Dahon-dahon. Meron ng quack doctor ngayon. Noon, quack doctor. Pupunta doon, painumin ka ng dinurog na dahon, pinakuluan. Inumin niyo po ito, mahal na hari. At mawawala po ang high blood niyo. Mag-maintain po tayo. Sabi, ito po ang maintenance niyo. Maglaga po kayo, itlagay niyo sa bote, at inumin niyo every 3 hours. Uncomfortable, and parehas na meaning din yun, uneasy. Ganito po ang sitwasyon ng isa pong hindi talaga tinawag. Di ba? Kapag hindi ka tinawag at meron pong nakikitang papalit sa iyo, imbis na magpasalamat ka, imbis na ikaw ay excited, ikaw ay troubled dahil ayaw mong iwan ang iyong posisyon. Alam naman ang hindi para sa iyo yan. Para yan sa ibang tinawag ng ating Panginoon. Amen. Ganun po yung sitwasyon ni King Herod. Kaya kung may ilalagay natin ang ating mga sarili doon, kung meron po tayong tayo po sa office, halimbawa, ikaw lang po ay OIC. Alam mo ibig sabihin ng OIC? Hindi. OIC. OICU. Okay, tama po yung officer in charge. Pagka may dumating po talagang para doon sa posisyon, huwag po nating tanggihan. Kasi siya talaga doon OIC ka lang OIC your position.
ikaw para dito. Amen? Nakukuha niyo ang aking gustong paratingin, ano? Okay, next. Oh, I see. Matthew 2, verse 4 and 5. Verse 4, he called a meeting. Wow, talaga naman si Herodes, parang very concerned. Oh, concerned, darating yung tunay na hari. Mag-meeting tayo. Ano kaya yung pinagmimitingan nila? Tingnan natin. He called the meeting of the leading priest. Talaga yung mga pinunong mga pare, no? And teachers of religious law. Pag sinabing teachers of religious law, talaga ito yung mga expert sa mga batas ng pang-relihiyon o religious law. And asked, where is the Messiah supposed to be born? Oh, ang ganda ng tanong yan. No? Pinagmitingan kung saan ba talaga ipapanganak yung Messiah o yung anointed one. Ibig sabihin ng Messiah, anointed one. O sa English, Christ. Christ. Kaya hindi po apelido ni Jesus ay Christ. Pag tinanong yung bata, ano apelido ni Jesus? Christ. Hindi. Ang tunay niya, Jesus the Christ. Jesus the Anointed One. Yun ang ibig sabihin po noon. Hindi po apelido ni Jesus ay Christ. Kaya mga sa ano natin, sa baba, ang tawag na sa baba, children's ministry, yung Sunday school. Baka may magtanong ng mga bata, Teacher, ano po apelido ni Jesus, ng ating Lord? Christ. Sabi naman nila, wala pa apelido, Jesus Christ. Christ po is the anointed one, the Messiah, the long-awaited Savior of mankind. And He was born na. Sa po ay naborn na. Hindi pa na pinapanganak. Sa mga Jews, hinihintay pa rin nila hanggang ngayon ang tunay na Messiah daw. Kawawa naman po. Kaya nga ipag-pray niyo ang Israel, hanggang ngayon po ay nasa gera pa rin sila. Sabi nga, always pray for Israel. Yan po yung nation ng ating Panginoong Jesus. Amen? Okay, tingnan po natin ngayon. Sabi dito, meeting. At ang pinagmimitingan, kung saan talaga ipapanganak ang Messiah. Yun lang ang meeting nila. Talagang very concerned, no? And then sinagot, verse 5, in Bethlehem, in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. Tagalog, maganda. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng mamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. So, Messiah, Kristo, English, Christ. Mga kapatid, ito yung meeting agenda nila. Isang agenda lang. Saan ipapanganak ang Messiah o ang Kristo. Parang napakasayang naman yung meeting na yun sa palagay mo, Kyle. Meeting tayo, agenda. Saan ipapanganak ang Messiah? Sumagot po ang mga matatalino. Ang sabi, sa Bethlehem, na sakop ng Huda, dahil ganito ang sinulat ng propeta. Sino kayo yung propetang sumulat? Napaka-importante pag nag-aaral po tayo, balikan po natin yung propetang nagsabi. Bakit niya sinabi yon? Tingnan natin. Matthew 2 verse 6. Ito muna. Ako muna magbabasa. Sige, balik tayo doon, kapatid. Sige. Birth certificate. Okay. Sino po dito walang birth certificate? Kung wala pa kayong birth certificate, mag-apply na po kayo. Tutulungan ko po namin kayo mag-apply. Bakit ko pinapakita yung birth certificate? Ano bang nakalagay sa birth certificate? Di ba? Okay, tingnan natin. Ito. In the context of birth certificates, a place of birth, POB, ang sabi, is the location where a person was born. Kung saan siya ipinanganak, nakalagay po doon. Saan yung birthplace? Di ba? Alam nga naman saan kayo pinanganak. Di ba? Pagka nag-a-apply tayo, nakalagay doon, place of birth, unknown. Date of birth, unknown. Ano ka? Alien?
Puro ano. Di ba pag place of birth, nilalagay natin doon ang kung saan ka ipinanganak. At napaka-importante ito, sabi nga dito, is the location where a person was born. This information is used for, many necessary purposes, such as proof of citizenship. Pag ipinanganak ka sa Amerika, ano magiging ano ka, Brother Teng? Alien. American citizen ba kagad? Pag pinanganak doon? Kaya parang marami pumupuntang buntis doon. Di ba? Ba, nakakuha kayo ng technique, ha? Di ba? Sa iba, hindi. Sa ibang batas, sa ibang nasyon, hindi. Pag pinanganak ka doon, hindi ka pa rin citizenship ng kanilang nation. Naalala ko sa lugar ng Italy, hindi. Hindi ka tatanggapin na citizenship ng Italy. Kahit doon ka ipinanganak. Pero sa Amerika, ganun, automatic, no? Okay. Proof of citizenship and birth records. May record ng birth na, ipinanganak yan dito, sa lugar na ito. Kaya nga nilalagay iba, place of birth, Quezon City, or Manila, or Pangasinan. Napakalaki ng Pangasinan. Ilagay natin kung ano sa Pangasinan. Malasiki, Pangasinan. O Bugalyon, Pangasinan. Ganyan. And is listed on a number of crucial identifying documents. Nandun yung pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo. Kung wala kang tatay, yung tinatawag natin, anong tawag doon? Hindi, illegitimate. Ang nakalagay po yung tatay sa likuran. Nakalagay doon, illegitimate child. Wala naman ditong illegitimate child? Kayo po. Okay. Pero kayo legitimate na kayong child ng Panginoon. Kahit hindi kayo illegitimate kayo, you are now legitimate child of God. Amen? Praise be to God. Bakit ko dinidiscuss yung birth certificate? Bakit ko dinidiscuss yung place of birth? Kasi ito po yung pag-uusapan natin. How important is our birthplace? Okay, number 1, it holds a significant role in shaping our identity. Saan ka ba ipinanganak? Kasi marirelate ka doon sa lugar kung saan ka ipinanganak. Di ba? Halimbawa, pinanganak ka sa, ikaw Kuya Greg, saan ka pinanganak? Sa Leyte. Na-late, di ba? Na-late yung panganak mo? Kasi na-late. 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 O kaya, saan? Sa Samar. Di ba? Ganon. Bakit? Makikita ngayon kung ano yung pinagmulan mong lahi. Di ba? Ang lahi niyan ay Bisaya o Waray. Di ba? Yan ay Italian. Bakit? Siya po ay Ita at saka kaya Italian. Okay. Talaga kayo, marami kayong patawa. As it a starting point of our personal history. Second, it is where we take our first breath. Siyempre, doon ka unang nagkaroon ng hininga. Pinanganak na si Darren. Wow, di ba? Tuman-tuwa yung mga Bakit daw pinapaiyak ang bata pag pinanganak? Hindi po. Kaya po umiyak ang bata kasi nakita niya yung nanay niya. Hindi. Kaya pinanganak yung bata, kaya umiiyak po. Yung po ang unang-unang emosyon ng bata na siya po'y tumantuwa, na siya po'y ipinanganak na dito sa ibabaw ng lupa. Yung po ang ibig sabihin nun talaga bakit siya umiiyak. Buhay siya at galak na galak po siya for God has given him or her life. Hindi yung para lumakas ang baga. Hindi, malakas ang baga niyan. Talaga yan ay tuwan-tuwa. Sabi nga sa counseling namin, yung school namin, ng pag-aaral namin, the first emotion ng bata is during yung kanyang pagkapanganak. Kaya may umiiyak. Amen? Kaya po, ang tao ay normal lang po ang umiiyak. Huwag mong sabihin sa bata, sa lalaking-lalaki umiiyak. Okay lang po ang umiiyak. Normal po yun sa tao, ang emosyonal. Ang hindi normal, ang hindi umiiyak. Abnormal yun. Pagka mga tao po hindi umiiyak,
nakakaawa naman po, hindi lang mailabas ang kanilang emosyon. Amen? Kaya yung mga anak nyo o yung mga nanay nyo pag umiiyak, hayaan nyo lang umiyak. Huwag yung pigilan. Kasi pag pinipigilan, sumasakit ang dibdib. Pag sumakit ang dibdib, sakit sa puso na abutin yan, mga kapatid. Okay, ito po. Third, it is a first birth where our existence is officially documented. At mayroong initial connection na to the world are formed. Di ba may connection na tayo sa mundo? Pinanganak ka na eh. And thirdly, it is a fundamental aspect of our individuality, often influencing our cultural heritage. Sinabi ko nga, galing yan sa Leyte. May ibang kultura yan. Yan ay galing sa Chinese na pinanganak. Iba rin ang kultura ng mga Chinese, di ba? Kung nanonood kayo ng, ano ba yung palabas na, yung si, Can't Buy Me Love. Nanonood ba kayo ng Can't Buy Me Love? Ako, pinapanood ko po sa Netflix para advance ako. Si mga Chinese, na kultura. Legal rights, anong legal mo? Anong legality ng iyong ako'y pinanganak ng apelidong ko? Hindi ba nalagay natin apelido ko? Kaya ano mang mangyari, ko pa rin siya. Akin ka pa rin. Ko ka pa rin. Uy, ko. Di ba? Ganun ang apelido nun. Uy, ko. Para nagulat. Uy, ko. Dapat ano lang. Napakaganda mga apelido, no? At yun ang legality. Ikaw ay anak ng ko, ni Gerson. At saka ni Gwen. Okay, legality and even our sense of belongingness. Nakabilong po tayo dun sa apelido na yan. Okay, yan ang importante ng birthplace. What signifies, sige kapatid, what signifies, sige, the birthplace of the Messiah? Ano ba sinisignify nung kapanganakan, nung lugar ng kapanganakan ng ating Panginoon? Sige, verses 4 and 5, balikan natin. Ang sabi roon, Bethlehem, binasa na natin kanina. Sa ipapanganak sa Bethlehem, sabi ang Messiah, na hinihintay ang hari na tagapagligtas, hindi tagapagligtas ng nasyon ng Israel, kundi tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Sa Matthew chapter 1, nakalagay po yun. Savior of mankind, to save us against, to forgive us of all our sins. Sa Matthew chapter 1 yun. Kaya ngayon, Bethlehem daw ang sabi. Ipapanak na sa Bethlehem. Anong ibig sabihin ng Bet? Manaba. Sa mga pinangalanang Bet, ang ibig sabihin ng Bet ay house. Tingnan po natin. Sige kapatid. Next slide. Next slide, yan. Sabi, and you, O Bethlehem, sabi sa verse 6, and you, ito yung sinulat ng propeta, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities. Kasi itong Bethlehem, napakaliit lang na itong city, itong town, napakaliit lang. Hindi po pinapansin nung panahon noon. At dito ipinanganak ang Messiah. Pinakamaliit among the ruling cities, sabi, hindi ka ang pinakamaliit of Judah, sapagkat, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my people, Israel. Ikaw, sabi sa Tagalog, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Hindi ka na magiging useless na town. Para kang ghost town noong panahon na yon. Pero dahil dito sa isang pangyayaring ito, naging napakasikat ng lugar ng Bethlehem. Ngayon, anong ibig sabihin ng Bethlehem? Bethlehem, sige kapatid, it means house of bread. Beth means house. And Lehem means bread. Kaya pag sinabing Bethlehem, the house of bread. Kaya pag may pangalan kang Beth, bahay ka. Bahay ka, Ate Beth. Bahay ka. House. And bread held great importance sa Bible's times. Napaka-importante ng bread. Unang-una, yung anong binigay ng Panginoon nung nagugutom sila sa wilderness? Mana.
bread po yung binigay. At ito yung pahiwatig na ang bread, it signifies God's provision and presence. Di ba? Pag may bread, may God's presence and God's provision. Kaya nga, sabi nga sa mga bahay, okay lang kung may tinapay tayo. Mabubusog tayo dyan. Di ba? Amen? Sabi ng mga bata, Papa, palamanan mo naman kahit ladies' choice. O kaya cheese naman. Pero pag may tinapay, may buhay. Amen. Di ba? May nagsabi ng doktor, huwag ka masyado sa tinapay. Kasi lalaki ang tiyan mo. Yung tinapay, nagpapalaki ng tiyan. Kasi nag-e-expand daw kasi ang tinapay. Nilalagyan ng pampaalsa. Kaya pag kumain ka, aalsa ang tiyan mo. Kaya yung tiyan ko malaki. Mahilig ako sa tinapay. And played an important role in Jewish Passover celebration. Di ba? Ang Passover, meron po silang tinapay. At ang tinapay po, wala pong lebadura, yung pampaalsa. Kasi nagmamadali po sila. Kaya paalis na po eh. Alam nga naman, lalagyan pa rin ng lebadura. Hindi, mahuhuli sila, malilate. Hindi sila taga-late eh. Malilate sila. Kaya mangyayari nga, nagmadali, hindi nalagyan ng lebadura, ng pampaalsa, kaya yun ang kanilang baon. Walang lebadura. During the 40 years na sa wilderness, yung pag-alis po nila sa bayan ng Ehipsyo o Egypt. Amen? Ngayon, sabi doon sa verse na binasa natin sa Old Testament, meron pong sinabing isa pang lugar. Sige, yung Bethlehem, Ephrata. Dinugtong yung Ephrata. Ano ibig sabihin ng Ephrata? Ephrata is the old name ng Bethlehem. Yan yung original name ng Bethlehem, Ephrata. Kaya pag nakalagay sa Bible, Bethlehem, Ephrata, isang lugar lang po yun. Ang Ephrata means the old name of Bethlehem. Kaya ang ibig sabihin ng Ephrata ay fruitfulness. Kanina may nagpatuto about fruitfulness. At sa Bethlehem po, kaya po naging very fruitful yung lugar na yan because unang-una, dyan po inilibing yung asawa ni Jacob na si Rachel. Ang kanyang favorite na asawa. Dalawa kasi asawa ni Jacob. Sino yung unang asawa? Yan, si Leah. Pangalawang asawa ay si Rachel. At si Rachel po ang kanyang favorite, nagkanak po siya ng dalawa, si Joseph at saka si Benjamin. Si Benjamin po ay, nung ipinanganak, doon po namatay si Rachel sa pagkapanganak kay Benjamin. At si Benjamin, yun po pinanganak sa lugar ng Bethlehem. Pangalawa, dito rin po pinanganak si David, si Haring David. Doong panahon po nila Ruth, sa Book of Ruth, si Ruth po ang napangasawa po ni Boaz. At si Boaz po ang naging tatay po ni Jesse. Na si Jesse po ang tatay ni David, na pangalawang hari ng Israel. Kaya makita natin, yung Bethlehem ay napaka-importanting lugar. At dito, sinabi doon sa hula, sa propeta Micah, na doon sa lugar ng Bethlehem, ipapanganak ang hinihintay na Misaya na tagapagligtas. At yun po ang kahalagahan ng lugar ng Bethlehem. Amen! So, verse 2, chapter 2, verse 1, ito na. Saan ipinanganak ngayon si Jesus? So, Jesus was born in Bethlehem. Nakita na natin ang kahalagahan ng Bethlehem. Sa chapter 2, verse 1 pa lang, binanggit na si Yesu Kristo na ating hinihintay nilang Misaya ay pinanganak na sa lugar mismo ng Bethlehem. At yun ang katotohanan. During the reign of King Herod, ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem, sa lalawigan ng Hudiya noong si Herodes ang hari. Doon pa lang sa chapter 2, verse 1, binanggit na po. Bakit binanggit ni Mateo na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem? Kasi doon ipapanganak, ang hula ni Micah ay sa Bethlehem. Kaya ang sulat ni Mateo ngayon, verse 1 pa lang, idiniin niya na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Amen.
Yun yung kwento eh. Makikita natin na, bakit binanggit kaagad sa verse 1 na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem? Kasi, yun ang magiging ebidensya na si Jesus ang true star na hinihintay ng Israel. Amen. Talagang malaking binabanggit talaga ni Matthew. Kayo mga Hudyo, hindi kayo naniniwala. Verse 1 pa lang, sasabihin ko si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. And then, tinanong ni Haring Herodes, saan ba ipapanganak ang ating iniintay na Misaya? Sabi ng mga matatalino, sa Bethlehem. Sinagot na kaagad yung tanong, na ito pa lang si Jesucristo ang tunay na hinihintay na Misaya. Tingnan po natin sa verse, Micah 5. Ito yung hula ni Micah. But you, O Bethlehem, Ephrata, ayan, are only a small village among all the people of Judah. Yet, a ruler of Israel, whose origins are in the distant past, will come from you on my behalf. Sa Tagalog, sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang-kilala noong unang panahon pa. Kaya yung makikita sa Matthew 1, didiscuss ni Pastor TJ last Sunday, na pinakita niya yung lineage. Di ba? Pinakita niya yung pinagmulan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Sinabi dito sa hula ni Micah, ang kanyang mga ninuno ay kilalang-kilala nung unang panahon pa. Amen. Hallelujah. Kaya what signifies the birthplace of Jesus Christ? Kapatid, ano ang sinigsignify ng birthplace of Jesus Christ? Ito po ang sagot. The birthplace of Jesus Christ signifies that He is the true star of Christmas as prophesied by Prophet Micah in 5 verse 2 and the fulfillment in Matthew 2 verse 1. Kaya po ang ating sinasambang Diyos na si Jesus na ating Panginoon ay totoo pong Misaya, Panginoon na dapat nating itanghal, itaas, iluwalhati at sundin sapagkat siya ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran ng lubusan. Huwag po kayong magtanong. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag po tayong magtatanong, umang magdadoubt, si Jesus ba talaga ang Diyos? Kapatid, kitang-kita ng ebidensya. Wala pong kasinungalingan. Salita ng Diyos na nagsabi, it signifies that Jesus Christ is really the Messiah, the Anointed One, the Son of God, the Savior of mankind, kung saan tayo po ay sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya mga kilala natin mga tao na nagsasabi na hindi totoo si Jesus ay Diyos, kapatid, patawarin kayo ng Panginoon. Si Jesus po ang totoong Diyos na nabuhay dito para sa sangkatauhan, para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kaya itong patunay, siya'y ipinanganak sa Bethlehem na pinakahihintay ng lugar ng tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Hindi lamang ng Israel, ng buong mundo. Si Jesus Christ. Kaya importante, the true star, ano ang kanyang birthplace. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, that we have discussed, Panginoon, ang pakalawang topic that point out na si Jesucristo na aming sinasamba, na aming pong pinagdiriwang ang kanyang kaarawan every Christmas, Panginoon. Pero sa mga Kristiyano, araw-araw namin pagdiriwang ang kanyang kaarawan. Sapagkat siya ang aming Diyos. Siya ang nagpapatunay na siya ang Diyos. Siya ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Siya ang tumawag sa amin para kami maligtas. Siya ang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya dapat nating sambahin, ipagdiwang ang kanya pong pakapanganakan sapagkat siya po ang totoong Diyos, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas at ang muling babalik para kunin ang kanyang mga mananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito na huwag naming tanggalin sa aming kaisipan na kami ay naglilingkod sa tunay na Diyos na dapat naming paglingkuran ng lubusan.
ibigay ang aming buhay sapagkat ang aming sinasamba ay tunay na Diyos na muling babalik para sa lahat ng mga mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito. We will know the truth, and the truth shall set us free. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating panalangin sa pagbibigay. Meron na po ba tayong envelope? Ayan po. Itinuro ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Sinabi niya, magbigay ang bawat isa. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya mula sa 2 Korinto 9:7. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, tunay, Lord, na tunay ka, buhay, at nagbibigay ng buhay sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay magbibigay ng naayon po sa aming kalooban, Panginoon. Nang may saya, may ngiti, Panginoon, na magbibigay kami, Panginoon, hindi lang sa aming pangangailangan, kundi ito, Panginoon, ay isang pagsamba sa inyo, Lord God. Lord, kami po ay nananalangin sa umaga ito sa aming pagbibigay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng may ngiti, masaya. Panginoon, na ibabalik namin, Panginoon, ang iyong mga biyaya na pinagkaloob sa amin sa buong linggo, sa isang buwan, Panginoon. Tunay, Lord, ng iyong aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon, ay blessing ito, Lord, sa amin. Dapat marapat at dapat pong may balik namin ito, Panginoon, na kami po ay nagpapatunay ng iyong mga salita ay buhay at ikinakalat namin, Panginoon, sa lupaing ito, O Diyos. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Ang bawat isa po, Panginoon, ay buksan mo ang aming mga kaisipan na ang pagbibigay namin, Panginoon, ay isa ring pagpupuri at pagsasamba sa inyo, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga taong magbibigay ng liglig, siksik, umaapaw pa, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho at businesses, O Lord God. Ang mga source of income namin, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya na po tayo mga pagbibigay. Proclaim your awesome power. Tell of mighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. All your words will praise you. Your children must your name. We speak of all your goodness. We walk in fields of praise, and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days
I will speak of your grace. All of my days I will sing of your wondrous love. Your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will sing of your wondrous love. Your love in my life, your love. And my eyes, they look unto you always, and I am captured by your majesty. And my eyes, they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will sing of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will sing of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life, your love. Your love in my life, your love. Your love in my life, your love. Hallelujah. Sa Diyos po ang paborit pagsamba. Amen. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon sa umagang ito. So maraming salamat po sa mensahe ng ating senior pastor, no? Pero hindi po sila makarelate sa nung une, yung sa mga megastar. Sabi ng anak ko, Mami, sino yun? Hindi makarelate, di ba? Pero tayo namang kapanahunan, relate na relate, di ba? Unahan pa tayo sa pagsagot eh. Kung sino si Vilma Santos, di ba? Ate kanina dyan. Amen. So napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon at napaka-significant pala no, nung birthplace niya si Jerusalem. So ang na-realize ko po doon talaga yung legal right. No? Kung napansin niyo po doon, sinabi doon, yung legal right. No? Kapag tayo ay pinanganak sa isang bansa, yung nation na yon or yung state na yon, meron na siyang obligasyon sa atin. No? We become a responsibility of that nation. Kaya nga po, di ba, may free education, may free healthcare, no? Para sa mga hindi kaya, yung gobyerno po natin or yung state, no? Meron po siyang obligation sa kanyang citizen. Pero tayo as a citizen, meron din tayong obligasyon sa ating bayan. Ganun po yun, no? So sabi po ng anak ko kanina, Mami, nung pinanganak ba ako, umiyak ba ako? Sabi ko, siguro anak ko, ako yung naiyak. Kasi masakit eh, no? Pagkalabas niya. Diba, usually yung mga bata, pag pinanganak mo na, ang sign na healthy siya, dapat umiyak siya ng malakas. No? Parang sinasabi niya sa buong mundo na narito na ako. Diba? At pinanganak ako. Yun yung mga bata. Pero isipin niyo po, no, nung pinanganak si Jesus Christ, siguro umiyak din po siya. Pero nung bago siya ipinanganak, hindi lang yung iyak na yon, di ba? Yung pinakamaliwanag o pinakamalaking star nung gabing yon ay nakita. Yung mga anghel sa kalangitan ay kumakanta at nagre-rejoice. In fact, mula sa malayong lugar, merong mga wise men, may mga shepherd na nag-aantay.
hindi lang iyak ang kanyang simbolo, no, na siya ay dumating na sa mundo. At yung birthplace po niya sa Jerusalem, it's not just him being identified, no, as a Jew. He was actually claiming his birthright. Ano po yung birthright niya? Na tawaging Messiah, the Savior, and the true star. Yun pong pinagkaiba ng ating Panginoon nung siya ay pinanganak. He was claiming his birthright as the Son of God and true star. Amen po ba? Amen. At salamat sa Bethlehem kasi sa pagkakapanganak niya po sa lugar na yon ay i-declare na, no? I am claiming my birthright as the true Son of God. Amen. At dahil po dyan, marami po tayong mangyayari next week. Excited na po ba kayo? Amen. Para sa ating Christmas celebration. So tinatawagan po ang committee ng ating Christmas celebration. At kami po ay excited na para next week. Ayan, pwede po bang ibaba natin tong ating pulpit? Sasayaw ba kayo? Committee, dito po kayo. Ayan, Merry Christmas po sa bawat isa. Sabihin naman po natin sa ating mga katabi, Merry Christmas! Ayan, naka-smile, ayan. So, on Sunday na po, excited na po kayo on Sunday? Yes, of course. At anong oras po sa Sunday? Wow, very good. 2 p.m. Why 2 p.m.? Para, ayan, 2 p.m. kasi meron tayong booth kung saan tayo po ay magpipicture. So you have, whether pwede nyo na pong isuot yung ating costume, yung ating Disney attire. At ayun nga, syempre merong mananalo kung sino yung ating best in attire. Ayan. So meron muna po kaming, tignan naman po natin ang ating magagandang committee at ang nag-iisang gwapo na committee. If you have any concerns, sa kanila po kayo, sila po i-message nyo at sa kanila rin po kayo magre-reklamo. Ayan. Okay, pero before po tayo sabihin ko muna po yung mga number 1. Di ba po, nag-announce kami for the cosplay. Na-check po ng ating mga magagaling na committee is wala daw pong nagpapasa pa ng ating cosplay. Ang deadline is today, but because wala pa nagpapasa, till Thursday, may chance pa kayong sumali. Okay, did you understand? Yes, okay. And ang ating committee ay kasali din po. Kasali din po. So sila pwedeng manalo ang ating committee kung kakasasali po sila sa ating cosplay. Ayan. Okay, remember, on Thursday, may pag-asa pa kayong sumali dahil mayroon po siyang prize. Okay. Number 2. Ang number 2 natin, ang ating music must be submitted within this week kay Brother PJ Ligan. Kumusta po yung mga music ng mothers, Disney princesses? Kumusta po kayo? Okay, ready sila kasi tomorrow, yun din po ang ating Christmas celebration for the mothers. Then, yung ating pong singles. How about singles Encanto? Kumusta ang mga Encanto? Enchanted. Ayan, yung music nyo, pakibigay na po kay PJ Ligan. Okay na siya. Okay, very good. Mukhang ang Encanto ay palaban. How about ang ating fathers, Lion King? Ang ingay na, Lion King. Ayan, yung ating music, pakipasa po kay Brother PJ at ang ating children's at ang youth. Kumusta po ang children's and youth? Ayan, so yun within this week po, kailangan may ipasa na po natin ang ating music. Ayan, okay, listen. On Sunday, it's not the food. It's not the food that matters. Pangalawa, raffle is not important din. Okay? Food and raffle is not important. So ano kaya ang mahalaga? What is important on Sunday?
Ha? O, sino makaka-guess? Meron po siyang, ano, sino po makaka-guess? Pictures. Okay, pasok ang pictures. Ano pa? Pangalawa. What's the best? Ha? The message. Okay, pangalawa. Number 1 is message. Number 2 is picture. Yung pinakamahalaga. Yes! Okay. Dahil dyan, may free Starbucks ka mamaya. Oh! Ayan. Okay. Ang sinasabi, who is the star of our Christmas? It's Jesus Christ. Opo, ang sabi po dito, ang message po ng ating Panginoon sa akin kaninang umaga, ang message po ng Lord sa akin, it's not the raffle, it's not the food. Sabi na, oh, bakit lang? Pero, hindi pala yon. The message is, ang message po ng Lord is yung the best that we can give on Sunday. Kasi, it's Jesus Christ birthday. Hindi nyo naman birthday eh. So, what is the best we can give to our Jesus Christ? Huwag po nating sasabihin na, eto na lang kung ano yung natira. Hindi yung natira. Kailangan mag-set aside na po kayo on Sunday that the best that we can give to our Jesus Christ. Yung pinaka-mainam. Pinaka-mainam. So, yung ating pong card, yung ating, ang tawag doon? Yung ating envelope, available na po sa Asher Ministry kay Banji. Nasaan si Banji? Ayan, available na po. So, ibigay po natin yung nararapat sa ating Panginoon. Alam ko na lahat po tayo ay pinagpala na yung mga naghanap ng costume, yung Disney princess, mothers, alam ko, ngayon pa lang binless na kayo ng Lord. Dahil sa mga ginawa nyo, yung pag-dance nyo, yung pagpa-practice nyo, yung effort ng bawat isa. But on Sunday, makikita ng Lord what's within our hearts. Ano yung nasa puso natin? Is it Jesus Christ is in your hearts? The true star? Yes, si Jesus Christ po dapat ang nakikita ng puso natin. It's not the food. Kasi sa Sunday, wala tayong food. Diet tayo. Then yung raffle, meron din naman po. Pero it's not the raffle. It's ano po yung ibibigay natin para sa ating Panginoong Jesus. It's Jesus Christ birthday. Ayan. So, yung ating mga committee, sila po ay nagpapagal para sa ating Christmas celebration. I know po na. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa mga committee. Sobra po yung pasasalamat ko sa kanila. They are working. Na lahat po kami, hindi po sila nagsabi sa akin na no. They always say yes. At alam ko na alam ng Lord kung ano po yung mga ginawa nila at ginawa namin. Kaya, sama niyo po sa prayer natin na maging maayos at masayang Christmas celebration on Sunday. At lahat po kayo ay nandun. Masaya ang ating Panginoon. Mapapangiti natin ang Panginoon kapag nandun po kayo sa Sunday. Na you're wearing your best Disney attire. At alam ng Lord kung ano po yung ginawa nyo. Ayan po, salamat po sa bawat isa. Yung mga nakalimutan ko po, mag-message po kayo sa lahat. Kay Teacher Agnes. Hi, Teacher Agnes. Teacher Ayet. Mariel. Teacher Abinex, Dayan, Myla, at ang mag-asawang sobrang sipag. Jake and Jeka. Okay po? Okay, we're bowing down to our Jesus Christ. Ayan. Nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. May phone-in question po kasi kanina dito. Kung ano daw po, kung kailan sila magbibihis, kung first part o second part. Option po nung attendee yun, kung ano po yung makakaluwag sa inyo. No? Option po nila. Tapos, either first part kayo magbihis or second part, kasama pa din yun sa judging. So, hindi siya magmamatter. So, yun. Yun lang po. Hopefully, nasagot. Thank you. Okay, last na po, yung presentation nyo must be relevant to the team. Ano po ba yung team natin? The True Star. So on Sunday, dapat yung sinayaw nyo is relevant to the team, the True Star. Okay, salamat po. Merry Christmas, everyone! Alright, thank you. So excited na po kami for next week. Alright. Yung pagkain daw nasa tiyan naman kasi yon.
Okay, so wag po tayong mawawala. Next week po, yung mga nasa Facebook Live, wag po kayong mawawala. Mag-join po kayo sa ating celebration. Sa Sunday po yan, no? Kahit po kayo'y malayo, okay lang po yun, no? Makasama po namin kayo. Alright, and of course, for the other church announcements, alright, for Project Nehemaya, patuloy po nating suportahan ng Project Nehemaya. Ito po ay every week, no, nire-remind po tayo. Unang-una, ipanalangin po natin sa Panginoon. So again, ang pinagpipray po natin sa ating Lord ay by June, makapag-start na po tayo ng construction ng ating church. At ang ipinapanalangin po natin na funds ay makamit po natin, no, sa tulong ng bawat isa. So yan po, patuloy po nating ipag-pray ang Project Nehemaya. Next naman po, of course, yung mga Bible studies po, ang mga fellowship groups po natin, ang youth ministry, Saturday and Sundays po yan. Ang singles ministry naman ay Mondays, Wednesdays, and Saturdays. Ang women's ministry, syempre, meron nga pong i-announce maya-maya, di ba? From the women's ministry, para po yan bukas, no? At ang men's ministry, Saturday po yan, 8:30. Sa amin pong mga kaibigan na mga first time po na naka-attend ngayong araw, naway makasama rin po kayo sa ating mga Bible studies at saka mga fellowship groups, no? Yan po yung ating mga pwede nating samahan. Meron din po tayo mga Bible studies sa pangunguna ng evangelism team. Tuesday po, 7 p.m. po yan. Sunriser Group po, no? At ang Wednesday naman, Vista Verde Group. Ang Thursday po, Walnut Group. At ang Friday naman po, sila po ay face-to-face na mga taga Del Mundo. Meron din po tayong every Sunday sa pangunguna naman ni Pastor TJ, no? Sa sambahayan ng Drise. Okay? Next po ay ang ating prayer meeting, 7:30 p.m. po yan. Every Friday po via Zoom. Ang Sunday School po, every 8:30 a.m. sa baba po yan, kasabay ng ating service. And of course, ang ating tithes and offering, yan po yung number ni Sister Vanji. Siya po ang ating church treasurer. No? So, dyan po natin pwedeng isend yung ating mga tithes and offering. Later po, yung ating envelope. No? Yung envelope po natin for Happy Birthday Jesus, para makapag-prepare po tayo, nasa labas na rin po yan. Next po, para naman po sa isa pang napakagandang announcement mula po sa mga Disney princesses ng LCC. Alright, tinatawagan po si Ninang Aida at si Ninang Guards. Okay. Ayan. Finally, bukas na po yan, no? Excited na po ba yung mga women's? Yan. Handa na po ba ang mga prinsesa? Handa Yon. na. Sa tulog na lang. Yan. So, handang-handa na po ang mga prinsesa. Nalalabas na po bukas. Anong oras po? 2 p.m. Mag-start po tayo ng 2 p.m. para matapos po tayo ng maaga. Yan. Meron po tayong team na Shining Star. Di ba po? Ang True Star, si Jesus Christ. Ang mga True Star po ay nagsashine. So, bukas po lalabas ang mga, sabi nga dito, no, let's make our star shine. So, yan. Ayan. Tapos na ba? Tapos na. Yan yung mga presentation nyo po, alam ko po na pinaghandaan na po ninyo. Napakadami na po nating mga practices na ginawa. And naniniwala po kami na perfect na po yan tomorrow. Yan. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga nanay. Meron din, mga nanay. Walang mic eh. Meron din po kaming meron din po kaming naimbita na isang prinsesa na magsasalita po. Maghahatid ng Word of God, syempre. Bukas ko na po yan i-reveal. Yan. So, ayun lamang po. Tapos na. Tayo po ay maghanda bukas. Sorry. Si Ate Aida eh. Okay, thank you. Thank you po mga ninang. At Merry Christmas po sa inyong dalawa, mga ninang. Alright.
So wag po tayong mawawala para po sa mga kababaihan. Tomorrow po yon dito po sa ating worship hall, ang ating Christmas celebration. Nabanggit po nila, meron pong guest speaker for tomorrow. Ayan. And of course, sa ating LCC Business Circle, baka ngayong Pasko, meron po kayong mga pangangailangan sa bahay, mga gustong bigyan at naghahanap ng pangregalo, check po natin yung ating LCC Business Circle. And be part of our loop. Nako, definitely, no? Mga photos na lang po ang maiiwan after ng mga activities natin. So, dyan po natin ipopost yun. And of course, like and follow our official Facebook page, ang Liano Christian Community. Amen. Alright? So, sige po, tayo po ay tumayo para sa ating benediction. At marami pong may practices ngayong araw, kaya facing ang ating practices. Tinatawagan po si Pastor TJ. Hello, sound. Ayan. Po ba'y blessed ngayong umagang ito? Sabi nga dun sa ating pag-aralan po, no, yung last week is birth. Ngayon po yung birthplace. Okay? At sabi nga dun, Bethlehem is the house of bread and Jesus is the bread of life. Okay? Mamaya, may libre po kayong kape sa baba. Dahil nasagot nyo, no? Sa atin napay. Okay. So, napaka-consistent ng Panginoon, no? From Emmanuel. Sabi din po doon, di ba, Bethlehem is parang signifies God's presence. Very consistent sa tawag sa Panginoon na Emmanuel, which is God is with us. So, God's presence pa din yun, and siya nga po yung bread of life. Kaya, napaka-significant po nung Bethlehem na place. Kaya, di siya pwedeng maliitin. Dahil kahit na katabi niya yung Makati, katabi niya yung BGC na mga lalakihang cities, still, no, Bethlehem pa din. Doon pinanganak ang ruler na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. So tayo po ay umawit ng ating benediction song, To Thee we ascribe glory, power, and praise. To Thee we ascribe glory. To Thee power and majesty, holy is the Lord. Hallelujah. Jesus, you are To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor, and to Thee power and majesty, holy is the Lord. holy. Holy are you, Jesus. Holy is the Lord. Hallelujah. Holy is the Lord. Holy are you, Lord. Holy si Jesus. Kayo po ay dakila, Panginoon, dahil po kayo po ay nagbigay, Lord. Ngayong Pasko, Panginoon, ito po ay panahon ng pagbibigay. At alam po namin, Panginoon, na kayo po ang unang nagbigay, Lord, sa amin, Panginoon. Kaya po namin siya-celebrate ang Christmas bilang pag-alala, Panginoon, na kayo po ang true star ng Pasko. Dahil po sa inyo pong dakilang gawa na ibigay niyo po ang inyong buhay sa amin, Panginoon, upang kami po ay maligtas sa amin po mga kasalanan. Kaya kami po ay kapasalamat, Panginoon, sa inyo pong katakilaan sa buhay namin, Lord, na patunay nga po, kayo nga po ang bread of life. At kayo po ay pinanganak, Panginoon, napakahalaga po ng inyong pong place of birth dahil dito po na prophesy ang inyong pong pagdating. Ang confirmation na kayo po ang Mesayang inaantay, Panginoon. Di lang po ng Israel, kundi po na sangkatauhan. Kaya po kami kapasalamat, Panginoon, sa inyong pong dakilang gawa. Ganun din po sa amin pong tagapaghatid ng mensahe. Ngayong umagang ito, dalangin po namin, Lord, na kayo pong patuloy magpala, Lord, sa aming pong head pastor. Patuloy po siyang i-bless ng wisdom, ng strength,
ng good health, Panginoon. Siya at sa kanyang family, Lord, at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po madami pa pong tao ang makarinig, Panginoon, ng mabuting balita sa pamagitan po namin pong head pastor, Lord. At patuloy niyo po siyang bigyan, Panginoon, ng kalakasan, Lord, sa pamumuno, Panginoon, sa iglesyang ito, sa Liano Christian Community. Salamat po, Panginoon, sa buhay po namin pong head pastor. Gayon din po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang member, Panginoon, ngayon sila man po, Lord, nanonood, Panginoon, sa Facebook Live or dito man po sa aming pong iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, ang blessings po sa bawat isa. We declare blessings po sa bawat isa, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Patuloy niyo po pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Lord, nabatid niyo po ang pangangailangan po ng bawat isa. Ito man po ay provision, Panginoon, financial needs. Dalangin po namin, Lord, na kayo po mag-sustain, Panginoon, ng financial needs ng bawat isa, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Gayon din po, Panginoon, sa provision po sa bawat isa, sa mga may trabaho, sa mga may negosyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na paglago, Panginoon, ng kanilang po mga kabuhayan, Lord, in Jesus' name. We also, Lord, pray sa mga may sakit, may karamdaman, Panginoon. We pray, Lord, for healing in Jesus' name. Lalo na po ngayon po taglamig, Panginoon, madami po may ubo. Dalangin po namin ang kagalingan po sa bawat isa. Ito man po ay minor, Panginoon, major, Panginoon, na health problem. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay gumaling in Jesus' name. Alam po namin, Panginoon, na kayo po dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. We also, Lord, pray for good health sa bawat isa, especially sa mga elderly. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po magbigay ng kalakasan po sa mga bawat isa, Panginoon. We pray for good health and long life, Panginoon, sa bawat isa. Ganun din po, Panginoon, we also, Lord, pray for protection po sa bawat isa. Sa amin po muling sa amin pong saglit na paghihiwa-hiwalay, Panginoon, kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang tukso. Kayo naman po, Lord, ang mataas po sa buhay po ng bawat isa sa Iglesyang Liano Christian Community. Kayo lang po ang madakila at mapapurihan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Ating po palakpakan ng Panginoon ngayong umagang ito. God bless po sa lahat. Nangis po sa ating lahat. Nangis po tayo. Next week sa ating po celebration. Ako'y baliwala, si Kristo ay wala. Ako'y walang dating, si Jesus di dumating. Naman, ang tunay na dahilan, si Jesus di dumating. Palubog na kagalakan. Ako'y anong saya, si Kristo'y kasama. Ako'y anong higit, pag si Jesus ay kapiling. Siyang pag-asa, ang magandang balita. May kagalangan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Ako'y puno ng saya, may kagalakan sa tuwina. Isinilang ang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Kahit na may takot pa, kahit may problema, may kagalakan sa tuwina, dahil si Jesus ay kasama. Ako'y puno ng saya, may kagalakan sa tuwina. Isinilang ang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Kahit na may takot pa, kahit may problema, may kagalakan sa tuwina, dahil Jesus ay kasama. May kagalakan sa tuwina,
God bless po. Kita-kits po tayo. Sa bawat isa sa atin, virtual and physically. Kita-kits po tayo next week sa ating Christmas celebration. Paalam po. God bless sa ating lahat.